Good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is uh, February 3, 2026 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Avida Tower sa may Sola Drive, Bagong Pag-asa, Diliman, Quezon City, at dadalhin po natin sa may Vertis North Ayala Malls, Mindanao Avenue, Bagong Pag-asa, Diliman, Quezon City. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ni kalsada at hindi ang passenger, kaya nga naman sakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Naputol, no? Balikan natin yung signal. Biglang nawala, no? Biglang nasisid, no? Biglang mahalaga po yung pinapakit ni Sir Barcelona na yung tuloy, no? At ito yung bahagi nung sa aming natukoy na po yung pinalugmukan ng barko. Ito na yung pumapasok na po tayo doon sa tinatawag na mga masyelang bahagi na po, type planning na, at hindi po ganoon kadali, no? Binabagit nga ni Sir Barcelon kung paano ang mga posibleng approach, paano yung posibleng gawin, dahil sa ngayon hindi po natin malaman pa ano ba yung forma ng barko, no? Anong ito ay lumubog na, sabay nakatayo, sabay nakatagilid o nakabangkit o ano naman. Balikan natin, Sir Barcelon, meron kang binabanggit, ano? Pagpatuloy natin, medyo naputol po tayo kanina. Saan ba tayo naputol? Tungkol dun sa hihingay nila na gas, ano? Yung gas, dahil nakita natin meron silang twin tanks, yung dalawang tanking magkadikit dun sa kanilang likod para silang astronaut. Tapos meron tayo sa gilid. Sa pinakalalim ay una binabanggit mga 76 meters. Sapat na kaya ito? Yung ganun. Yung initial na nakita natin na video ng Philippine Coast Guard na nagdadive sila, no? Most likely dahil sinabi nga na nagkaharap sila at nakarating daw sila sa lalim na 50 meters. Most likely ang gamit nila dyan is breathing gas, yung compressed air. Pero sa pagkakataon ngayon na natagpuan na kung nasaan yung lumubog na barko, at initially ang pagkabaya nila mga nasa 75 meters yung lalim ng barko na yan, private na talaga yung kailangan nilang gamitin na breathing gas. Kaya yung dala-dala nila sa nakita natin kasi ako target ko na mga tangke, madadagdagan pa yan. At kung sa video na nakita natin, meron silang tangke na isa pa na parang sa pagkilira, yung decompression na gamit nila. Na sa pagkabaya po doon sa video, ito 6-liter tank. At malalaki yun. Mas malaking tank pa yung bibigyan nila. So, sa unang usapan nga natin, 75 meters. Sa very aggressive na dive profile, sabihin medyo nagmamadali sila dyan. Ang pinakamabilis na nila pwedeng gawin dyan, Dito po. Paikot na lang. 1 hour Thank you and po. 4 minutes yung magiging konsumo simula nang lumubog yung ulo nila hanggang sa makaahon sila ulit. Pero 30 minutes lang ang kaya nilang itagal dun sa lalim na 75 meters. After 30 minutes, sabihin natin na lumubog na yung ulo nila, no? Magsimula na yung oras, kung nakarating sila dun sa 75 meters, nakalipas na ang 10 minuto, meron na lang sila 20 minuto para maghanap. Kasi nang pagsabit ng 30 minutes dun sa dive nila, kailangan nila pumasok. Thank you po. Dahan-dahan. Yes, aabutin yung sa pinaka-aggressive na, pinaka-mabilis na ito. Ayan, so na-drop na natin sila. Ng 1 hour. Salamat po. God bless po.